Hello. So first is login ka sa Facebook sa kanang account. So first is makita din nato diri is ang dashboard is kanang 9181 na ang total items. Not dili pasabot na 918 is 918 lang ang item nga naa sa inventory. So for example, paracetamol 100 pieces. So ang paracetamol one item siya. So paracetamol og salbutamol 2 items na siya. Nga ba? Ibali mo to siya. Next is kanang low stock items. Out of stock kaning total value mo 2.8 million siya is nakaano na tong 65% na request ni ma'am na additional nila sa ilang pricing. So next is kanang today sales muna sa kanang POS nila. Like today sales nila sa ilang nga branch. Like Mako ba or sa katong Carmen nila nga branch. Gamit sila sa POS puhon. Magawas ang dili mo reflect ilahang today sales nila. So mo na ang photo sa mga today sales na card. Next is delivery total value. Tayo naman tayo delivery management. Next is category, suppliers, and users. So mo na siya ang stock by category. So basin natingala ka nanay test og entry. Ang tabang mo na is raw balo. If kani siya nga product kasi siya nga category. Syrup ba siya, tablet or capsule na medicine or medical supplies. Kasi lamang mo nakabaloan na. So pero okay ra man siya, dili mo siya ingon na necessary kag kayo kay as long as kabalo ka sa supplier ato nga item, matrace ra siya. So mo to siya ano value by customer. Sa mga customer nila, tapos stock movements trend. So kano siya makita siya ang kanang stock movement if pila ang naini mo ani nga day, pila ka products. Mana mo ibali ang katong na-input nako in the previous days. So next is nakita ko mo ang kanang recent stock movement same lang atong kung kasabot ang wala ha. Same ang slug function if makita mo ang mga recent stock movements nila ba like nag-in ba or nag-out ba sa product mo na ang recent stock movements nag-plus baka or minus. Next is kanang recently added item. So that's sabotable na kayo siya. Kung sa ang mga products na add na recent transaction sa POS na siya na kailang daily transaction na siya ma-reflect. Next is low stock alert, expiring soon or out of stock. So sa low stock alert, pag low stock na dyan siya, automatic siya nga mo-display dari sa low stock alert cards. Next is yung expiring soon. So pag expired na ang card, padulo nga ma-expired dara sa ma-display and also nakita mo siya dara sa notification. So mo na i-purpose anong notification nakita ko siya. Di ba like tugma sila kay upat rampod ang low stock. Yeah. Tapos sa expiring soon like 1 month threshold ana bago siya magawas yata. And out of stock. Next is ang dire na mag-in og out ka sa mga products. So, dapat ugalion din mo nga kada pindot din mo is mag-refresh ka. Example, para sa itong nag-click ganyan sa inventory, sa itong inventory na items. Pag-click na ako dito, kada click na ko, i-refresh din siya. Para malikayan ang CSRF mismatch token.
Huwag mo ganun problema ng system. Pero dili ko siya ingon na ako ikot na siya. Basta i-refresh lang din mo siya kaya para if mag-import ka dara sa import CSV, dili siya magka-problema. Naman na to. So, dali na ta, mag-import na ta, kanang import CSV. So, ang purpose ana is kanang bultong imong i-add, dili ka mag-isa-isa agad. So, next is, dapat, bago ko ka mag-import ato, dapat, naka-register daan ang supplier. RIA, download ta, download na ta. Ito na siya, mo ng CSV, mo na yung format. Ano yung format sa itong CSV. So, tanaan na to ang suppliers. Ito ha. So, ano to dapat, wala ka nag-exist sa, sa system ang supplier. So, mga to, ibutang na to ang iyahang information sa supplier. Ano to, kanang email o phone, di ko na siya integrated itong automatic din na mag-text or mag-email. So, hindi mo kayo nga mag-programmer dyan. Pero ang purpose na niya, para makita lang information sa ilang supplier. Kaya naman ganay export na function ang system. So, para mag-export nimo, makita nimo ang information sa ilang supplier. Para sa na dapat wala pa nag-exist ang name. So, already been taken na daw ang company name. Ano to, i-add na to. So, successful siya. Next na to, refresh na siya. Next is ayan, so muna na kabutang niya pag holiday Princess Medical Supplies. Ayan, Princess Medical Supplies. Para ma-avoid ang duplication, dapat kang identical yun dito sa CSV. RIA. So, sa RIA. Also, pag i-delete din mo siya, dapat naka-shift cells up siya. So, siya. Sample lang siya. Paracetamol. Description and category and supplier. So, dari dapat identical yun siya. Ito ng Princess Medical Supplies. Diba? Dako ang P, dako ang M of S. So, dapat ito sa Excel na file, same po siya. Pag capital siya, capital po naman para ma-avoid duplication ba sa yung supplier. Mga to, Princess Medical Supplies. So, kanang price, ano lang selling price. Example lang, selling price is 10. Kanang cost, ano lang pagpalit sa product, sa item. Diba lang gidansya nila 8. Next is stock quantity. Stock quantity man siya. Ilang i-stock in. So, 100. Kaya ka na, minimum. Na minimum, dara na siya if 10, 100 ang ibutang diha, automatic po siya mo-display dito kay
akong gi-in kay 100 man yung stock quantity niya, yung minimum 100. So pag 100 to siya mo display siya dito sa low stock. So dapat kanang gamay yung ano, dili same ang stock quantity og ang minimum. So if same sa mo reflect sa dito kaya natibutang. Tapos kanang maximum 1,000. Pwede siya masipila basta dili lang siya below 100. Pwede siya malapas sa 100 pero bawal siya mo below 100 sa stock quantity. Dapat more siya, dili siya less. Unit is pieces ba siya or tablet or by capsule or vial ba siya? Ano diha sa units, pieces. Nga kanang status is active yun na siya. Dari sa expiry, kung expiry, dapat ano yun na siya. Kanang bawal ni mo bawal ka mo butang og ano, bawal mo ibutang og kanang expired na ganang product. Tayo butang dira 2030 kay og na batch number. Kay if kana imong expiry date is expired na god, dili dawat na sa system. Kanang barcode is ano lang siya, leave it blank lang na siya. Dapat tama jud imong pag-input gud sa reference number. Sa reference number sa product ay ang system ko nato na siya kanang search function ba. Sample kani kana mo nang reference number nga kung i-search. Inig-search na ko ana ug unsa to nga product ana inana na reference number mo ra pud siya magawas. Sample. Pwede ko yung 100 para daghan na makita nga product. Na ini copy-paste na ko ana ug unsa na nga product ang nabilong atong reference number mao pa magawas. So mas careful ta sa reference number pod para mas matrace gyud nato asa siya gikan na supplier, unsa siya nga product ana ba. So and also dapat ang kanang SKU kay dili gyud siya pareha dapat. Ano, nasa 1, 2, 3, 4, 5 mga itong reference number sa atong input na product. So, after na, pag-save, after na mag-input sa mga i-save din mo siya bago mo siya i-ex. Pero dapat i-ex nimo ang Excel file kay og naka-open mo gud siya. Dili siya basahon sa system. After saving nimo, i-ex din nimo siya. Import na to. So, dapat success siya. Success siya. Pasabot ato, gibasa sa system ang input. Kaya gi-ex man ako tong Excel na app. So, i-search na ko tong ano. Kaya kalimot mo ko sa ang reference number mo 1, 2, 3, 4, 5 na ito. Kaya na to. Check sa nako. Para sa 1, 2, 3, 4, 5. So, i-search na ko sa 1, 2, 3, 4, 5. Mara siya magawas. Kaya mara mo siya reference number nga nabilong product. So, accurate ang to ang search bar. Next. So, kani siya. Diba, Princess Medical Supplies. O maski, ano, so dapat yun ka ng identical ba para ma-register po itong product sa Princess Medical Supplies. Kaya tama man lang ako ang ano, pag-input sa name sa supplier. So, maanad ra ka na inig magamit-gamit ka sa system. Next, balik ko gabi. Next is ito, basta inig-search mo na unang pulos bali accurate tong search bar. Pwede ko na pindot ng 100 para bali 100 ka product mo gawas sa isa ka tab. Ano ba? May isa ka scroll mo 100 siya. So, dapat yun
careful jud ka sa reference number o kanang batch number. Pwede mo po na nang i-search good. Ano ba? Ato i-copy paste ako. Mura ba siya magawas? So accurate jud ato ang search bar. So next is sa ni kaning dapat tayo kanang individual na mag-add kag item pero mas dito na di ka sa bulto-bulto para di ka kapuyon kani kalangan kayo na kanang modal kanang function. So dito jud sa bulto-bulto kay para dali ra ang trabaho. So next is kanang out of stock na button. Modal tawag na niya kanang mo pop up. Pag out of stock ang product, pindot mo da, mo display ko siya diha. And also mawala siya dari sa table sa mga product kay out of stock na siya. Next is kanang quotation. Ang purpose anang quotation is kanang if na mag-inquire ba kung pila na ilahang at pila ilahang pricing nila na. So first na is customer's name. I-input mo ang customer's name na mga tugaon, medical supplies. Na example na ha. Pag humana na, i-export PDF din ano mo siya kana automatic na siya print. Diba? Accurate na siya kay duha ra man to kung kuan ito, ang gipindot na mga items. Duha ra pud ang display. Diba? So mo na ang pulo sa quotation. Like, masin if may mag-inquire sa pricing nila ma'am, mo na ang gamiton ang quotation. So, ang function niya sa quotation. Next is kanang export. Diba 100 na siya? Naka 100 na siya. Para daghan niya ma-export. Example, diba 100 na siya. Ipunan mo 100 sa buok. Pwede naman siya i-export all products na 100. So, pag pinduto na mo export itong 100. Katuboto na to siya. Pinduto na to na siya. Makita na mo na ang 100 ka products. Pwede ko siya stock by supplier. Pero kanila siya nga page nga tab ha. Kung sa ubos ba, daghan naman siya product. 9 pages naman siya kay 900 naman ka buok ano gud 900 na ka page. Noto, sample, militan supplier na kanang mo lang na supplier ato ang ano ba sa taga import ay export. For example kana siya. Nagpili na ko ano supplier. Pindot na ko. Kataro pud siya mong gawas. 3 diba 3 raman to ka buok. 3 ra siya ka product. So accurate siya. 3 ra po nang i-display diha. So murag ano lang siya medyo dako. Pero okay na siya. So accurate niya siya pati calculation na niya sa pricing. Accurate niya siya. So ano siya, pwede siya kanang i-export mo tanan items, pwede ko siya by supplier. Pero ano siya, daghan na muna siya pages, dili na ma-lock tanan ba. So next page man mo siya, for example, nakay specific na i-export na supplier. Hanggang sa kinatumyan siya. Hanggang sa kinatumyan na ano na page. Kasi
Napa sa pinaka-last page napatoy product ato nga supplier. Hanggang sa ma-export hindi mo siya tanan. So mo na siya ang ano sa to ang ano siya, mo na siya ang category. If kabalo ka sa mga product, kung sa category niya, mas maayo. So diri mo siya i-register. Syrup ba siya? Ano ba siya? Vial ba siya? Tablet, capsule, or medical supply, something ano sa padiha. Diri mo siya i-register. So next is kaning stock count ano rin siya, stock movements na siya. If kani siya nga product nag in ba ang product or out ano ba. So next is batch expiration. If na product nga ma-expired, dariya siya automatic siya mo-display diha. Next is itong supplier. So na kuno na to na ganiha. Ano pong delivery management. So pag mag-add kag delivery, ang reference number automatic na siya. Magbuhat og kunuhay og delivery. Tapos delivery date karon yun na sa today yun na kano sa ano di na siya pwede na mo siya ilisan. So diri pag mag-add deliver ka, pwede mo i-search ang kuan kanang i-search nimo ang iyang product mo. So ano to, diba sa diri siya na i-deliver, i-search lang ano, pindutan mo ng add item na button kanang gamay nga na mag-add item na bug ka hanggang sa pila na tanan ng i-kuan, pila na tanan ng i-deliver. Tapos diri sa payment, pila na ko i-save record na kay maglisod largo mo siya sa katong sa iyang database, maglisod na ko adjust i-demo lang na ko if siya. So kaning payment, if dili siya exact anang 4575, automatic siya nga terms ang label ana. Pero pag ang katong nag-deliver ay nagpa-deliver is wala siya nagbayad, automatic siya nga ang status ana niya kay pending. Pwede pa mo siya pinduton og terms para nag-save record ana. Nanay makabutang na ano kanang tibali badge may tawag ana. If pending ba siya or paid or terms na siya. So mo ni ang atong kuan sa ato ang delivery. Next is kanang assign to staff. For example, kanang Carmen branch ato ang assignan og item nga Carmen branch sa kanang user. Ang mo reflect na po dito sa assign to staff ang mga user nga na-register. Carmen branch naman to Mako branch. Example, mag-add assign item ta na pwede na mo lahion ang pricing kay ana man sila ma'am na lahi-lahi og pricing every branch depende sa lugar. So pwede nimo pero ikaw rin maka-declare na dili ang staff. So ikaw may admin. For example na to, di ba? Pag review items na ko na makita tong original price niya. Example ka na, pila na kalibo. Pero nag-declare mo kag 20 ang ilang selling price ito. 20 na po yung display. Pwede na naman yung assign kung mabalik lang na iyang stock sa sa inventory ko bali revert ra niya ba. So mo na to. So kanang POS, kabalo naman to si POS ana. So search na to ang Zycas.
Ano may pinaka-last. So, pasabot, makita nimo tanang product diri sa POS. Okay, pag-search nato sa Zycas, is ano man, kita mo siya. Kung po siya discount, mag-discount sila, pwede po na mo i-type, hmm? Pwede po na mo i-type, PWD, ako diha, ito, PWD ID, senior ID, pero dili naman ko na siya muna gamit. Tapos ako na yung purchase list, pwede siya matrace ang kanang performance each branch ba. For example, sa isang adlaw, kubala na export kani mo ilahang halin ba. Sa ilang kahira ba. Na kanang branch, so, pero wala ba yung gawas, wala ko ganyan. So, naka-filter siya. For example, kanang from, kaya katong naging adlaw or gahapon, date to today na. So, gahapon o karon na ginensya nila ay kanang halin. So, mo reflect na siya diha. Mo na ang purpose is ang kanang forecasting. Kaya kanang forecasting, dili naman gani. Wala pa po siya data po na igawas. Kay igo raman ka nag-input dun sa system. Wala pa ka nag-pull out yung mga product. Hindi pa na siya working na siya pero dili pa na siya gana kaya wala pa may unod ng system. Nag-stop in na raman ka. So, more man yata to. Anong user name, email, i-check na to dali. Kanang branch. Kanang Carmen branch name, email, carmen@gmail.com. Kanang name of email, mas i-assign mong gamiton diha. So, mas i-assign mong gamiton diha, mo na ang iyahang username. Pakita na to ha. Ba Carmen branch na butang dito. Carmen branch. So, mo yung username or email. So, either sa duha dito, login mo siya. So, mo ni ang palagian. Kaning ang dashboard sa staff, same ra sa admin pero tama na siya sa tanaw. Kaning diri sa inventory, dili na sila ka-adjust. Siguro yun na, read yun ang staff para avoid kikas-kikas yan. Ang admin na rin ang may authority nga makalahi og price, makadungag og product. So, more man yata to. Ang pinaka-importante lang gud is mag-in ug out ka og mga product sa import CSV. Kay mao po ning bali pinaka-crucial ba kay inventory man budget yung pinaka-ano yung function din niya. So, dapat yun try natin dali itong ang system dili niya basahon ang file pag kanang expired siya ba. Sa baba na 3/30/2030 na ilisa na to na og SKU o bawal lang pareha. Ilisa na to na og 2020 o 2025 na save na ko XDX ha nag-upload na ko ana dili yun ang nabasahon kay expired man siya. So mo yung bantayan na failed siya. So dapat mo din mong bantayan pod if mag-input ka. Kay tapa dalawa na ang tuog pre kung malipat ka ba. So more ko siya. Mo din mong bantayanan kung mag-input ka sa CSV na file. Kanang barcode delete blank na siya.
So murag mao lang man yata to, murag mao lang to ang importante sa system. Hope na na-gets mo pero kabalo mo kung maka-gets jud ka. Bright lang ka, dinisi pagitan. So mao lang to, daghan salamat.